Sa service po natin this evening, no, magsimula po sa song leader, sa ating mga nagbasa ng letter at sa nag-pray at sa nagbigay ng tayong bilang. Doon po sa chorus na po na kinanta po ng ating nagkanina si Brother Jervy, yung only when Christ, no, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. No, po, kaya nagpapasalamat din kami na sa biyaya po ng Panginoon na dito kami nakakatayo. Ganun din po sa inyo, kaya po kayo nandyan na nakaupo, nakakapakinig po ng salita ng Panginoon dahil sa biyaya po niya. Sige po, without any further ado, may I request everyone to please do stand up. And let's open our Bible po sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Chapter 1. Basahin po natin yung verse 1 hanggang verse 11. Basahin po natin ang salitan. Basahin po yung verse 1, kayo po sa verse 2, hanggang makarating po tayo sa verse 11. Verse 1, ako sa verse 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you through the knowledge of God. Verse 3, according as His divine power hath given us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. Verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith, virtue, and to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance, patience, and to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. For great is things to you, but now, they may be that they shall be their merit and more fruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Wherefore, brethren, be diligent to make your calling and election sure, for if you do these things, ye shall never fall. Verse 11, all together, for so an entrance shall be ministered unto you, abundantly to the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sige po tayo manalangin, dahilan namin Diyos, marami pong salamat sa gabi po na ito. I pray, Lord, na kayo po'y patuloy na mamuna po sa amin. Alam niyo po yung aking pong kakayahan, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil po kayo lamang po yung nagbigay po sa amin, Lord, ng lakas na makatayo po dito. Even though we are unfaithful, pero you counted us faithful, Panginoon. And bawat isa po dito, hindi po kami worthy, Lord, na makinig, Panginoon, sa inyo pong salita. Pero maraming salamat po sa biyaya po ninyo. Na bawat isa po sa amin, Lord, na naligtas, Panginoon. At ngayon, Panginoon, we have the opportunity na malaman, Panginoon, kung ano po yung mga bagay na nais niyo po iparating po sa amin. Maraming salamat po sa oras po na ito. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Kayo po yung may taas, Panginoon, sa iyong kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po tayo po yung magpuna. Sa 2 Peter chapter 1, po, yung overview ng itong book na ito. In his first letter, Peter was concerned to encourage Christians to persevere in persecutions. In his second letter, yung 2 Peter po na yun, his concern was to warn them against false teachers. Ang mas makikita po natin yan sa 2 Peter chapter 2. May tinakal din po kami last week sa Disciples class, pero natalin rin po namin yun sa aming pong seminary class during nung ako po ay nag-aaral sa seminary. Yung dogs doon, po yung dogs pertaining hindi siya sa mga saved, kundi doon sa mga false teachers. Kasi meron din po may reference po dito na Philippians chapter 2 and verse 3 and 2. Na po i-quote ko lang. First, Philippians chapter 3, verse 2. And sa verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you. To be indeed is not grievous, but for you it is safe. And beware of those. Beware of evil workers. Beware of concision. Na po doon siya na ipapabilang yung dogs po na yun. At alam niyo po, nakaka-amaze po dito sa epistle po ni Peter na before niya tinakil yung false teachers na po, tinuro niya muna kung paano naging totoo, no? Yung kaalaman patungkol sa Diyos.
nalaman kung sino itong mga false teacher na ito, ano yung mga ginagawa nila, tinuro niya muna paano yung totoong kaalaman patungkol sa Diyos. Ano yung knowledge? Ano ba yung knowledge of God? Ano ba yung knowledge of the Lord Jesus Christ? Nako, pero bago tayo dumating doon, the title of the message that God laid in my heart ay Experiencing the One Through God. Nako, yung title po ng ating message po this evening, Experiencing the One Through God. Nako, bago natin itakil po kung message po na ito, no? Bago natin maaral kung ano ba talaga yung mga dahilan, bakit po natin na-experience yung kung sino yung totoong Diyos po sa buhay po natin. And we should, yung number one, ito na rin po yung aking introduction, we should have an understanding who you are. Para ma-experience natin kung sino yung totoong Diyos, kailangan natin maintindihan kung sino ba talaga tayo. And Apostle Peter understands who he is. Sino siya? Ano ba siya? Dito sa 2 Peter chapter 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Dito po, yung word na servant, alam ko natakal ko na po yun nung dati nung sa preaching po about sa Philippians. Yung about na servant, a bond servant is slave. Yung bond servant yung bond servant po, coming from the Greek word doulos, which means one is subservient to and entirely at the disposal of his master, a slave. Yung servant po na ito yung mga tao na naging alipin sila ng isang family during the old times ang tawag sa kanila ay mga bond servant. At sa atin naman, yung servant, the word of servant is coming from the Greek word doulos, which is servant. And sa Mosaic law, binigyan sila ng itong mga indentured, pag sinabing indentured servant, ito yung mga indentured servitude is a form of labor where an individual is under contract to work without a salary to repay an indenture or loan. Itong mga alipin na ito, mayroon silang pagkakautang, kailangan nilang pagsilbihan yung isang tao. Yung kanilang master, pag bayad na sila, pwede na silang umalis. Pero itong mga tao na to, bakit dumating sa point na pwede na silang umalis pero hindi nila magawang umalis sa mga tao na to? Because itong mga tao na to, na nagpupok sa nila, nakinuha sila dun sa pagkakagamos dun sa isang, kung sino may nagbenta sa kanila, ang turing sa kanila, maybe hindi na alipin, kundi family. Kaya dumating sa point na ayaw na nila umalis sa mga family nito sa Exodus chapter 21. Verse 5. Exodus chapter 21, verse 5. Sabi dito, and if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Then his master shall bring him unto the judges, he shall also bring him to the door, or unto the doorpost, and his master shall bore his ear, through with and all, and he shall serve him forever. Ito yung meaning ng servant. Yung bond slave. At ngayon, pwede rin po makita natin dito sa Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy chapter 15, verse 12. 15:12, and if thy brother and an Hebrew man or an Hebrew woman be sold unto thee, and serve thee 6 years, then in the 7th year thou shalt let him go free from thee. And when thou sendest him out free from thee, thou shalt not let him go away empty. Thou shalt furnish him liberally out of thy flock, and out of the floor, out of thy winepress, of that wherewith the Lord thy God hath blessed thee. Thou shalt give unto him, and thou shalt remember, and thou wast a bondman in the land of Egypt, and the Lord thy God redeemed thee, before I command thee this thing today. And it shall be, if he say unto thee, I will not go away from thee, because he loveth thee, and thine house, because he is well with thee, then thou shalt take an all, and thrust it into his ear unto the door, and he shall be thy servant forever, and also unto thy maidservant thou shalt do likewise. Ito yung mga nangyari po doon sa Mosaic law, na kung saan may mga servant na ayaw na nilang umalis. Because tinatrato sila ng maayos, meron silang master ng maayos. Alam niyo po, yung ibang servant, isa po yung commitment na po.
a servant for life. Because he or she willingly made that decision. Siya nag-decide na paglingkuran niya ito ng master niya forever. He classified himself a servant of Jesus Christ, si Peter. Kinasify niya yung sarili niya bilang servant of Jesus Christ. Why? Because he knew what God did to him. How the Lord Jesus Christ paid the ransom so that he can be free. Because our Lord Jesus Christ is a good master. He is a merciful God, a loving Savior. Okay na ako, mahal ko na yung master ko, ayoko na maging free for the rest of my life. Ito yung nagiging attitude ko ni Peter. At ng ibang mga apostles, every time they say na I am the servant of the Lord Jesus Christ. At ito ang nakita ni Peter sa sarili niya. Servant for life. Paano naman po tayo, how about us? Ganito ba nakikita natin sa sarili natin? Si Apostle Peter, hindi lang niya kinasify yung sarili niya bilang servant, kundi kinasify niya yung sarili niya bilang apostle. Sabi niya dito sa 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Yung apostle siya from the Greek word apostolos, meaning sent forth. Na ibig sabihin kapag yung isang tao, sinend forth siya, pwede siyang tawagin apostle. Pero alam mo, hindi ko makakalimutan ito because itong word na apostle, tinanong ko yan nung third year ako sa aking thesis. No, tinanong niya, bakit kailangan pa ilagay yung word na apostle? Yung topic mo naman is discipleship. Pero yung discipleship, yung mga disciple naman ang topic mo. Kasi mo bakit? Kasi meron mga tao ngayon na nalilito sila about sino yung apostle, sino yung mga disciple. Meron isang grupo, hindi pa after year pa lang po yung seminary ako, may nakausap kami sa loob. Ang tawag niya sa sarili niya, apostle. No? Apostle ang sagot niya. Ang sabi niya sa sarili niya, yung mga, yung group ng Pentecostal, no? Tawag meron pa silang apostle. No, bakit ko po natawag yun? Because noon, nalilito, lahat yung 12 apostles na po, yung 12 apostles, lahat ng apostles are disciples. Pero not all disciples are apostles. Bakit po? Meron pong tinatawag na specification, meron specific sense bakit sila naging 12 apostles. Pero meron tinatawag na general sense. Ang general sense, yung apostolos meaning sent forth. Kumbaga kung ikaw sinendal ka, yung mga missionaries sinesendal sila, they are apostles in general sense. Because they are sent forth. Sinend sila. No, pero doon, tinakot mo naman, specific sense, may mga 12 apostles na meron mga qualification. Bakit sila tinawag na 12 apostles? O bakit sila tinawag na apostles yung naging eyewitnesses sila ng Panginoon, nakasama sila during their ministry of the Lord Jesus Christ, na maraming mga classification, maraming requirements. At doon, doon po sa second page na aking thesis nakalagay doon, because of these requirements, there is no apostolic office existing today. Hindi rin naman po ako naniniwala na may apostle pa ngayon. At ngayon, dito po, yung apostolos meaning sent forth. So ganito si Peter, nire-recognize sa sarili niya bilang servant at bilang apostle ng Panginoon Kristo. At tingnan niyo po dito, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us. Ulitin ko yun, to them that have obtained like precious faith with us. Sinasabi po ni Peter dito that your faith is equally precious with that of the apostle. Pare-parehas tayo. Yung faith po dito, hindi yung paano tayo magtiwala. Kumbaga yung standing po nila sa Panginoon. Yung taong nagsipagtanggap sa Kanya. If you are saved, Hudyo ka man, Hintil ka man, lalaki ka, babae, we are all one in Christ. Iisa tayo. No? Sabi niya dyan, that have obtained like precious faith with us. At sabi niya po dito, and Peter assures that our faith is with an equal standing. Walang mas mataas. Kaya nga po si Paul, sabi niya sa Romans chapter 12 verse 3, for I say, through the grace given unto me, through every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God dealt to every man the measure of faith. Pero tingnan niya po ito, through the grace given to me. Meron din po ako nakita na sa Facebook ang nag-post, sabi niya, anong dahilan natin para maging entitled tayo sa position na meron tayo, kung dahilan kung bakit tayo nandito, ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Ganun din po. Ganun po yung gustong sabihin po ni Peter. Kung itutuloy po natin yung Romans chapter 12, yung mga gift dyan, iba-iba man yung office, position,
tungkulin natin sa simbahan, Romans chapter 12 verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Verse 10, be kindly affection one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Pioneer ka man, staff man kami, leader ka man ng isang certain ministry, your faith, my faith is equal. Ito na mo, tingnan nyo yung susunod po. Sabi niya dito, obtain like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Pag sinabi mong through the righteousness of God, meron po akong nabasa sa, hindi po galing sa akin, pero sa pulpit commentary. To understand righteousness as the attribute of God, His just and holy dealing with men. There is no respect of persons with God. In His righteousness, He bestows the like precious faith on all who come to Him without distinction of race or country. Pantay-pantay ang tingin sa amin po ng Panginoon. Dahil sabi niya dito, He bestows the like precious faith on all who comes to Him without distinction of race or country. Yung pagmamahal niya pantay-pantay. Yung pagiging merciful at gracious niya pantay-pantay po sa lahat. Even when He exercised judgment, alam po natin ang nangyari kay Moses. Kahit isa sa pinakatapat na lingkod ng Diyos, nung siya, when He-exercise judgment, Moses, hanggang dyan ka na lang. Ganun din po sa atin. At para ma-experience po natin yung one true God, we need to understand who we are. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Saan ba tayo dapat? Ano ba tayo dapat sa harapan ng Panginoon? At para po malaman pa natin, para ma-experience pa natin, hindi naman po maintindihan natin kung sino tayo. Pangalawa, by acknowledging, dito bago po basahin yung verse, basahin ko muna po yung verse 2 and 3. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Pero sabi niya po dito, through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Para kung ma-experience natin yung totoong Diyos sa ating buhay, hindi lang sapat na malaman natin kung sino tayo, kundi by acknowledging His divine presence. Sabi niya dyan, by acknowledging His divine presence. Sabi niya dito, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and Jesus Christ our Lord. Yung knowledge po, the knowledge here is mentioned 7 times. In 2 Peter, sa 2 Peter chapter 1, verse 2, verse 3, verse 5, verse 6, verse 8, chapter 2, verse 20, and chapter 3, verse 18. Nabanggit po yung mga word na knowledge. At mayroong dalawang mayroong dalawang meaning ng knowledge sa Greek word. Ang knowledge po ang una, sabi niya, gnosis. Now, Greek word coming from the Greek word gnosis. No, intellectual, something that you learned. Pag sinabi gnosis, nalaman mo, may nagturo sa'yo. Umupo ka sa school, may nagsabi sa'yo, God is good, God is merciful, God is omniscient, God is omnipresent, may nagturo sa'yo. Ngayon, alam mo, ito yung Diyos, ito yung gnosis. Pero yung binabanggit po ni Apostle Peter about knowledge of God, hindi po siya yung gnosis. Kundi, yung Greek word, epignosis, means experiential knowledge. Nararamdaman natin, pag sinabi experiential knowledge, hindi yun ito yung natutunan mo sa iba. Or naupo ka, nag-aaral ka tapos tinuro sa'yo. Kundi somebody, hindi yung somebody tells you that God is good. Hindi ito yung God is merciful or Jehovah Jireh. May nagsabi sa atin na God is Jehovah Jireh, the one who provides, or Jehovah Rapha, who God heals. But, ito niyo po, is the ability to take or receive the goodness of the Lord. Ikaw mismo yung naka-experience ng goodness ng Panginoon. Psalms chapter 34 verse 8, sabi ni David doon, taste and see that the Lord is good. Hindi naman po sinasabi po ni David na matitikman mo yung goodness ng Panginoon, kagaya ng pagkain, hindi po yan ibig sabihin po ni David. But the ability to experience the goodness of God. Ito po yung gustong sinasabi ni Peter, na malaman natin yung knowledge na sinasabi ni Peter po dito. Hindi yung knowledge na alam mo yung Diyos, kundi alam mo na mabuti siya sa buhay natin. Alam mo paano siya naging mabuti sa'yo, paano niya i-provide yung needs mo, kaya nga mo talagang ligtas po
tayo, hindi na alam natin yung kabutihan ng Diyos. Kung naligtas tayo, merong ginamit yung Diyos para maligtas tayo, wala nang pipilin sa atin para lumabas tayo members. Kailangan po natin ipagamit yung buhay natin para marami pang tao yung mga kilala sa Diyos. Hindi na po tayo pipilitin. Kasi tayo mismo, nalaman natin, naiintindihan natin ang may kabutihan ng Diyos. Hindi na tayo pipilitin to go out, to win souls for Christ. Gustong i-share yung kabutihan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, last Saturday, kasama ko sila Mama at sila Brother Junior. Habang naglalakad po kami, papunta po kami sa isang certain family na i-invite namin sa Family Sunday. At meron itong group ng tao po dito. Magbabarkada po sila. Pero pag sila yung barkada, parang tingin natin, mga kabataan po, no? Itong mga magbabarkada po na ito, mga lola at lolo. Yung age po nila, si Tatay Alfredo, si 24, si Nanay Teresita, mag-asawa po sila na Agapito, Mrs. and Mr. Agapito, 74, 76 si Tatay Alfredo, 74 si Ma'am Teresita, tapos si Nanay Dolores, 74 years old, si Sir Teddy, 74, tapos si Ma'am Gemma is 30 plus years old. Alam mo bang nandun kami, tapos andyan po witness po si Brother Junior, kami dalawa, partner kami kasi si Mama is pumunta po sila doon sa family na pinupuntahan po talaga namin. Tapos sabi niya, 74 years old na ako, pero hindi ko pa narinig itong bagay na ito. 74 years old, at alam niyo po ano sabi niya? Masasabi ko, 74 years old na ako, alam ko kung sino yung tao nagsasabi sa akin na may sinseridad. Sabi niya po, bakit po? Kasi kung tayo ligtas tayo, makikita ng tao, makikita niya sa ating mga mata, kaya mo sila tignan sa mata, kaya kang dali ng Diyos sa langit. Kahit bakit ikaw mismo naranasan mo? Naranasan mo, they will see in your eyes yung mga sinasabi mo totoo. At ang sabi niya, Ma'am, invite ko namin kayo sa church. Ang sabi niya, akala ko nagdalawang isip na siya. Sige, pupunta kami ng church. Sige, pag-uusapan namin, sabi niya. O ngayon, pag-uusapan namin, kung hindi sila sasama, ako sasama ako. Sabi niya po, and this coming Saturday, we will invite her. Mag-gather namin sila. Sana po, hindi ko alam paano ko sila invite kasi may sinusundurin pero God will provide. Ng servant na magsusundo. Naniniwala po ako. At alam niyo po, gusto niyo po na makaparami tayong mahikayat sa Panginoon. Sunduin niyo po. Sabihin mo, susunduin kita. Kung kailangan, bihisan niyo po. Paliguan niyo na rin. Pero kung gusto niyo pong makadala ng mga kaluluwa sa Panginoon, isusunduin po namin kayo. Alam nila. Malalaman nila kung gaano ka-sincere. And you share the Word of God with them. Minsan nga, talagang maglalabas ka kahit wala ka na mahugot eh. Panyo na lang nahugot mo. Pero para lang mailabas mo sila. Bakit? Ganito. Yan na po yung fruit of our labor. Yung saya natin when someone listens sa Panginoon. When someone listens to you and accept the Lord Jesus as the Lord and personal Savior. Yan na po yung kasiyahan po natin bilang mga Kristiyano. And this is what Peter is telling about knowledge. Hindi lang alam mo yung Diyos, hindi lang alam mo na mabuti yung Diyos, kundi naranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Knowing God through experience. Pero linawin lang natin yung true, knowing God through experience. Pero, di ba po, minsan, linawin lang natin na hindi experience lang ang magpapakilala sa atin sa Diyos. The Holy Spirit helps us to know God deeply according to 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. Basahin ko lang po. 1 Corinthians chapter 2 and verse 10. Ang sabi dyan, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Nararamdaman ko yung Diyos. Di ba? May tatanungin tayo, nararamdaman ko ba yung Diyos? Nagpunta ka sa church? Oo, nandito yung Diyos. Bakit? Paano mo nasabi na yung Diyos? Kasi nakita ko, kinikilabutan ako eh. Kinikilabutan ako. Tapos nakita ko si brother, sister, nag-forward sila, tapos naiyak sila. Hindi ko alam kung sinabi kapag naiyak tayo o kinalibutan tayo, mali na yun. Nagiging mali yun. Kung yun lang yung basihan natin, andyan yung Diyos. At bakit? Kasi di ba minsan tayo, di ba po kayo naranasan nyo na when someone preaches the Word of God, kikilabutan tayo, maiiyak tayo every time we hear the Word of God. Ganun po yung nangyayari din sa atin eh.
Dahil alam natin yung salita ng Diyos. Nabasa ko yan. Naranasan ko yan. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung sinasabi niya, because kilala natin yung Diyos, kilala natin yung salita niya, yung sinishare ni Pastor. Nangyari sa akin yan, may basis. At may pagkakataon dahil tinamahan at na-bless sa preaching, hindi pa invitation, gusto mo na mag-forward. Hindi pa invitation, naiiyak ka na sa upuan mo. Kasi ramdam mo yung Panginoon. Yung during our youth camp na po, nandun kami sa may sound booth. Siyempre, yung mga preaching doon, young people din ako, talagang tagos sa puso. Yung mga sinasabi ng mga preachers po. Alam niyo po, nung dumating sa time na pag-invitation na, yung parang sana automatic naglilipat yung lyrics doon sa board. Kasi gusto mo rin mag-forward. Pero dumating po sa point na ang pinaka-best time po namin na makausap yung Panginoon kami mga committee kapag lights out na. Doon mo kakausapin yung Panginoon. Kasi hindi ko maka-forward. Gusto mag-forward. Kunin mo yung young people. Ikaw lang Panginoon. Pero bakit po? Yun ay best time na makausap mo yung Panginoon. Kapag mag-isa ka, madilim na, ikaw na lang at ang Diyos na nandun. Knowing God through experience. Ito pong knowing God through experience, ito yung knowledge na nag-gain mo siya through various means. Nag-aaral ka sa seminary, tapos nalaman mo yung God's attributes. It involves cognitive understanding, yung nagbabasa ka, meron kang initial information, tapos nag-gather ka ng information, ng facts, doctrines related to God. We can learn about God's character, paano siya magmahal, siya ay just, siya ay holy, through reading at may nagturo sa'yo, tapos intellectual exploration. Ito po yung dun sa galing sa pulpit mo po. Sabi niya, however, this type of knowledge alone doesn't necessarily lead to deep personal relationship with God. It's essential but not sufficient. Pero meron dito, knowing God by experience. This goes beyond mere intellectual knowledge. It involves encountering God personally sa prayer, na-encounter mo yung Diyos sa prayer mo, intimately and effectively. It's about experiencing God's presence, love, at transformative power. Paano ka binago ng Diyos? Ikaw mismo alam mo paano ka binago ng Diyos. Nag-iba yung perspective mo sa buhay. Knowing God by experience engage our hearts. Kaya nga, minsan naiiyak din naman tayo. Naiiyak tayo, okay lang na maiyak. Kasi kasama yung puso po natin, yung emotion po natin, yung kilabutan tayo, ayos yun. No po? It's not about just what we know, but how we encounter God in our daily lives. Paano natin siya na-encounter sa buhay po natin? That's knowing God by experience. Kaya nga po si David, ulitin ko, sabi niya, see and taste that the Lord is good. Paano mo siya naririnig, yung boses ng Panginoon, paano mo nararamdaman yung pagmamahal niya, tapos paano mo nalalaman na ginagabayan ka niya. Nararamdaman mo sometimes, di ba po may problema tayo, parang hindi natin alam na nandiyan yung Diyos. Di ba po, di ko alam kung nararanasan niya, kung may problema, parang nananalangin ka, parang hindi tayo sinasagot ng Panginoon. At lalo na during trials. Pero may mga tao, bakit nasa peace pa rin sila kahit nakakaranas sila ng trials at parang hindi sila sinasagot ng Panginoon? Because they know the Word of God. Bakit alam mo? Bakit alam mo na nandiyan yung Diyos? Because sabi niya sa kanyang salita, He will never leave us, nor forsake us. May basis. May basis tayo. Yung Word of God. Hindi tayo mananaginip tapos sasabihin niya, nanaginip ako kasama ko yung Diyos. Hindi po siya ganoon. Alam niyo po, di ba yung minsan gugulatin ka ng Panginoon, hindi pa po ako Bible student noon, student pa ako, nagkasakit yung mama ko, sa hospital yung mama ko. Tapos, meron kaming balance sa hospital, hindi siya makalabas, pwede na siya lumabas, pero hindi siya makalabas dahil meron pang kailangan bayaran sa hospital. Wala akong pera, student pa lang ako that time po, ganun din yung mga ate ko. Isa lang nagtatrabaho, dalawa pa lang pinagtatrabaho sa amin, at hindi naman po ganun kalaki yung sweldo nila. At alam niyo po, yung prayer ng Panginoon Lord, alam mo yung isa sa pinakamasakit po, yung nag-gets mo na yung situation ng family, pero wala kang magawa, yan ang masakit. Diba? Alam mo na, nagkakaroon ka na ng isip, pwede kang mayroong gawin, pero alam mo, wala
wala akong magagawa. Sabi ng ate ko, punta mo si Tita sa baba. Pumunta ako doon. Habang papunta ako doon, alam ng Panginoon yung gusto mo. Nung sabi ko, Tita, wala po kami kumbayad sa ospital. Sabi niya, hinihintay ko lang na kausapin niyo. Ano niyo po, ganun mag-work ang Panginoon. Ito po tita po namin, they are not close, ng aking mama, yung tita ko po na yun. Pero yung Panginoon, siya yung ginagamit. Pwede siyang gumamit ng unbeliever para i-provide yung needs natin. Alam niyo po, pagka-uwi namin, kinuha ko yung gitara ko. Tapos kinanta ko po yung God's Good. I remember that time. Ako, yun yung first Christian song na nalaman ko tugtugin sa gitara. Yung kinanta ko yung Mr. Roderick, bago pa lang ako. No? Yung God's Been Good. Nalaman ko ang ganda ng song, inaral ko. That's the time. Ngayon naramdaman ko, hinahanta ko yun na God is so good to me. Ako, ganun din po sa atin. Meron kayo kanya-kanya mga testimony paano naging mabuti yung Diyos sa inyo. Diba? Ano yung promise of God is not based on what we feel. It is based on His Word. At doon natin ilalagay yung ating pananampalataya. Doon tayo lumalago sa pananampalataya. And Peter is talking about the reality of God's presence. O ngayon, basahin po natin yung verse 2. Bakit yung grace and peace be multiplied? Bakit sila umaapaw? Bakit umaapaw yung grace and peace? Kapag nagkaroon na tayo ng totoong knowledge sa Panginoon. Grace and peace, nag-multiply sila. Kapag umaapaw, naintindihan natin yung salita ng Panginoon, hindi yung Diyos na nagbe-benefit kapag naintindihan natin yung salita ng Panginoon. Tayo po ang nagbe-benefit. Doon, kapag naintindihan natin, ano po yung ibig sabihin ng mga salita ng Diyos? Hindi lamang po para ma-experience natin yung Panginoon, hindi lamang maintindihan natin kung sino tayo, hindi lamang ma-acknowledge natin na yung kanyang presensya. And when, kapag dumating sa point na na-acknowledge natin yung kanyang presence, we will appreciating His precious promise. Verse 4. Sabi niya po, verse 4, 2 Peter verse 4, sabi niya, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, and by this you might be partakers of divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kaya nga din naman sa verse 4, sabi niya, precious promises, may value. And why so many Christians got discouraged? Bakit maraming Kristiyano yung nadidiskurahe ko? Bakit? Nag-pray naman ako. Bakit tayo nadi-discourage? Why? Kasi minsan hindi na susunod yung expectation natin. Ito yung gusto natin, pero ibang gusto ng Diyos. Kaya sabi mo ng Psalms, di ba? Ibigay muna natin yung ang gusto ng Panginoon. I-desire muna natin yung sarili natin sa Panginoon. At tapos, kailangan natin, bago na ibigay yung desires of our heart, kailangan, we need to delight ourselves first sa Kanya. At dumating sa point, kapag tayo maayos na tayo sa harapan ng Panginoon, kasi di-delight natin yung sarili natin sa Kanya, and we are guided by the Holy Spirit. Diba sabi sa Romans chapter 8 and verse 26, hindi natin alam yung pag-pray natin. Pero yung Holy Spirit, tayo, tinutulungan niya tayo mapag-pray yung dapat mo natin pag-pray. At kung maayos tayo sa Panginoon, tama yung relationship natin sa Kanya, ginagabayan ko tayo ng Holy Spirit, hindi malayo ang ipag-pray natin yung kalooban ng Diyos. You will learn, ano yung malalaman natin. Kapag hindi nasagot ng Diyos, magkakaroon tayo ng realization. Pinag-pray ko yun, pero baka hindi sinagot ng Diyos, baka ito yung gusto ko lang yun. Baka ito yung gusto ko. O kaya makakasama sa akin. No? Makakasama sa akin, kaya hindi binigay ng Panginoon. At dapating sa time na, di ba, minsan kayo po, may asawa dito, kaya minsan daw po yung love parang fats. Masama daw sa puso. No? Pero may mga good cholesterol naman na okay sa puso. Yung mga, tatanungin ko lang po yung mga asawa babae, kasi pag tinanong ko yung mga asawa lalaki, delikado po kayo eh. Kaya concern ako sa'yo. Though minsan nagiging sakit sa puso po yung mga asawa natin lalaki, yung mga mother. Sabi po ni mama. Kaya nagiging, ay hindi ko natatanungin yung mga asawa kasi delikado po kayo. Pero alam niyo po, bakit po? Di ba darating yung time na yung husband natin, o kaya ibigyan tayo ng sakit ng puso, alam natin yan. Kaya nga kung mayroong mag-asawa eh. Mayroong mag-asawa, sabi niya, pag nag-away tayo, walang matutulog. Dapat bago tayo matulog, maayos na tayo.
No? One week kasi nagising at hindi pa sila nag-aayos. No? Kaya pinapatawa lang ko kayo para magising ko kayo na you will learn the word acceptance. No? Kapag alam natin, nakalain tayo sa biyaya ng Panginoon, sa will ng Panginoon, you will learn the word acceptance. I will pray, I will ask the Lord, I will make known my requests, pero siya pa rin ang may last say kung anong gusto niya. And from that, you will learn to appreciate God's promise. Kung ina-expect natin at alam niya na yung lahat ng mga mabuti sa atin, then hindi tayo malulungkot sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kasi alam natin, God is good. And God is so good at obey sa word of God. Kung may suffering ka ngayon, may trials ka, pero alam mo, mahal mo yung Panginoon. At alam ng Diyos, mahal mo siya. Sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, and who are the called according to His purpose. Promise po yan ng Panginoon. Kailangan natin ma-appreciate para ma-experience natin yung Diyos. We need to appreciate His promises. At ito po, hindi lang dapat natin ma-appreciate yung promise ng Panginoon,